For today's video mga kapatid, andito po ako ngayon sa Agribit kung saan bibili po ako ng isang sako na Nutri-Grow. Ayan, nagkamali po yung lagay nila. Yung nas BFC na nasa likod, yun po yung sakto. Yun po yung hitsura na aking bibilhin. So ganito po yung presyuhan nila sa mga feeds ngayon, no? Integra 3000, 39. Tapos ang 2000, ayun, 42. Bali, bibili po ako mga kapatid dahil nakapagbinta po ako ng Guinea Fowl. Yun po yung aking gagamitin para makabili po ako ng feeds panghalo sa pagkain ng aking mga 2 to 3 months old na mga batang pabo. Ayan, pagkatapos po namin bumili ng feeds, ito si Mrs. Kung nakikita nyo, bumili po kami saglit ng kape. Ayan, coffee is life. Yan na po yung kataga natin dahil tuwing umaga nagtitimpla po talaga kami ng kape. Lalo na po ako. Yan po yung isa po sa routine ko po. Kaya ito na, papauwi na ako. Karga-karga ko na po yung isang sakong feeds. Ito po yung daanan papunta po sa looban ng aking pabuhan. Ayan, may maliit po dito na rough road. Nasa mga 250 meters siguro ito mula doon sa kalsada bago tayo umabot dito. Ayan, nasa mga 250 meters. Pag ulan, mahirap po ang daanan ito dahil ayun nga. Ayan, nagtataka kayo siguro na kung bakit parang nasa motorsiklo ako nung kanina, pero ayun, pinababa ko si Mrs. Kung nakikita nyo, ito po. Ito nga pala yung itsura ng feeds na nabili ko mga kapatid. Nutri-Grow feeds po yan ng Unipeeds. Marami na po akong nakausap, maganda raw ito kasi nga mataas raw ang protein nito. Kailangan po talaga ito ng mga batang pabo, lalo na magsisimula na pong ma-develop yung kanilang katawan. Bale, ito po mga kapatid, ito po yung papakainin ko ng may halong Nutri-Grow. Itong mga breeder na ito, ayos na yan kahit hindi natin yan pakainin ng feeds. Ang magiging problema lang kung walang halong feeds, no? Daming inahin na naglilimlim, oh. Ang magiging problema pag yung mga mixing na pagkain lamang yung pinapakain ko, itong ganitong mga edad, lalo na itong mga 3 buwan. Yan, may mga 3 buwan dito, yung mga maliliit. Yan po yung magiging problema kasi mamamayat po sila mga kapatid. Ayan, so ito yung pangmalahatang pagkain ng mga mix ko na po ng mga sangkap. Yun po yung pinapakain ko, tapos ayun, haluan ko ng Nutri-Grow, lalo na yung mga ganitong edad, oh. Ayan, nasa itaas. At ito, loobin, malapit na rin ito. Marami rin yan, eh. Bali mga kapatid, ito po yung igilingin ko sa sheeder. Ito po yung sheeder ko. Ayan, luma na po. Fiberglass na po yan, modify na po yan yung kanyang cover, fiberglass na po. Itong daanan niya, fiberglass na rin yan. Ayan, so nakabili na ako ng isang makina. Ayun, akala ko nasira, naputo lang pala yung wire niya dito. Ayun, binalik ko yung luma na ayos na kasi napalitan na ng bearing. Kaya yung luma na makina yan. Kaya ngayon, tuloy-tuloy. Ito, 3 balde po ito, igigiling ko, pinong-pino yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Kung lagi kayong nanonood sa aking video, nakikita nyo naman kung paano, madali lang yung pag-operate ng sheeder. Ito, 3 balde. Ito nga, ito sa mga breeder na po, ayos lang po ito mga kapatid. Pero nakita ko kasi na pag sa mga batang pabo, 2 buwan, 3 buwan, papuntang 4 na buwan, payat po sila kapag ito lang ipapakain. Kaya tayon ng tawag dito, inalam ko po kung anong dapat gawin na yun. Yun po yung outcome na pumasok sa aking isip, is magdagdag po ako ng feeds para sa mga batang pabo. Ito.
Hinuhugasan ko po talaga ito mga kapatid bago gigilingin. Ayan, hinuhugasan ko. Ayan, itatapon ko yan doon sa loob kasi may mga buto yan ng kalabasa. Maraming buto yan, kinakain po yun ng pabo. Let's go. Sa ngayon po mga kapatid, ipinapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginigiling. Binibigyan ko po kayo ng parang isang halimbawa kung paano. Kasi may nakikita ako, ibang kababayan natin, kung gagamit sila ng shader is literally, parang nababagalan po talaga ako. Kaya ito, pinapakita ko po sa inyo kung paano yung diskarte ko po. Ayan. Yung kaliwang kamay, nakahawak po yan sa palwa ng saging. Tapos itong kanan, ito po yung tagalud ng kahit ano. Gulay, yung mga patapon na prutas. Ayan, so mabilisan lamang po mga kapatid kasi nga ayon kung ating iisipin, kumakain po ng kuryente yung motor ng ating shader. Kaya ayan po. So bali, kung nakikita nyo mga kapatid, ayan, tapos na po yung isang balde pero hindi pa po dyan natatapos yun. Kasi nga, mostly na ginagawa ko po is 2 bisis ko po itong pinapadaan sa aking shader. Minsan nga kung unsatisfied pa po ako, pinapadaan ko ito ng mga 3 bisis, lalo na pag mayroon po akong mga sisiw na pinapakain ito no, yung nag-umiidad po ng mga 1 buwan. Ayan. Ayun. Ginagawan ko po ng paraan talaga na parang pinong-pino na po ito kung ihahalo ko po ito sa aking mga pinagsama-samang sangkap gaya ng sapal ng niyog, sapal ng taho, sapal ng trigo, at itong mga gulay. Tapos yung mga lantang prutas. So yan po yung tinatawag ko pong pangmalahatang pagkain talaga, kung saan ginagawa ko po na pinong-pino po yung mga gulay mga kapatid. Ayan, kung nakikita nyo, tinapon ko po yung plastic o silupin kasi nga hindi talaga yan naiiwasan. Minsan nga may nasasama pa dyang bato at iba tansan, iba pa yung mga cutter blade na ginagamit doon sa mga kaibigan ko po na nagtitipon ito, yung nilalagay nila sa sako kasi patapon na po talaga ito mga kapatid. Ang kagandahan lang nito is sinhingi ko po sa kanila, kaya ayun, parang tulong na rin sa kanila kasi nga kung atin pong isipin, hindi po ito tinatanggap ng mga tagalabay ng tagatapon ng basura kasi nga biodegradable ito. Kayong kanilang kinukuha dapat is yung mga plastic at silupin lamang po ng mga basura. So ayan, 2 bisis ko po yung pinadaan mga kapatid at nakita ko naman ayos na. Kaya nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, ginagawa ko lang na 3 bisis yung iparaan sa shader kung mayroon pong mga batang sisiw talaga na. Bali mga kapatid, dito na po yung hitsura sa mga giniling ko po. So ayan, ganyan po kalaki yung drum. Tapos ganyan karami. Dadagdagan ko pa ito ng bagaso at saka sapal ng taho. Ayan. So ito na po yung pangmalahatang pagkain. Ito yung mga giniling. Tapos kung madadagdagan ko na ito ng sapal ng taho at saka trigo, ayun, yun na po yun. Tapos saka ko dadagdagan ng counting feeds yung para sa mga batang pabo. Ayan po yung bagong pamamaraan na gagawin ko sa pagkakataong ito. Ganyan na po yung hitsura nang dinagdag ko na po yung taho. Ang susunod, ipapakita ko sa inyo kung ang hitsura naman niya pag mayroon na pong nakadagdag na sapal ng trigo. Bale, ito na po yung outcome mga kapatid. Ayan, ito na po yung pinaghalo na po yung bagaso. Yung kulang nito is feeds na lang po. Ganyan po. Ito po yung pangmalahatang pagkain. Sa mga malalaking pabo, mga breeder, goods na po ito. Kaya lang, pag doon po sa mga batang pabo, yung nagsisimula pa lang mag-develop yung kanilang mga katawan para lumaki, kulang po ito mga kapatid sa nutrients. Yun po yung nakikita ko kasi hindi po sila mataba. Manipis lang po yung kanilang katawan. Kaya ayun nga, yun po yung panibagong paraan ko ngayon. Doon sa mga batang pabo, hahaluan ko ng Nutrigro. Ayan. So, ito, hindi na po ito mumurahing pagkain lang kung ating tutuusin. Marami kasi itong pinaghalo-halo. Sapal ng taho, sapal ng trigo, patapon na gulay, yung mga balat ng gulay, tapos lantang saging. Yung iba nga may nangka pa nito Ayun, ganyan po yan ka superfood yung pagkain ng ating alagang pabo. Ayun na nga, kung nakikita nyo sa breeder, sarap na po sila nito mga kapatid.
Ayan o, sobrang stakaw nila nito. Kaya magbibigay na ako ng pagkain. Bali, ang nangyari mga kapatid, yung pangmalahatang pagkain, ayun, sa mga breeder, ayan na po, kagaya niyan. Tapos yung para sa mga ganung edad, ito, yung nasa brooder, ito po, ayan, yung kanilang pagkain, hinahaluan ko po ng feeds. Ayan, may feeds po yan sa ilalim, hindi ko pa lang na halo. Ipinakita ko lang sa inyo, ganyan. Ganyan po yung para sa mga sisiw. Para full of nutrients po talaga. Kasi maninipis yung kanilang katawan pag yan lang po yung ipapakain. Ayan, yan po yung counting ganap mga kapatid. Salamat sa Diyos dahil nakabinta ako ng 4 na Guinea fowl. Tapos, ayun, nakabili ako ng isang sako ng feeds na Nutri-Grow. So, bale, yung sako ng feeds na yun is 1,620. Ayan. So, hindi po lahat ng aking pabo dito is paghahaluan ko ng Nutri-Grow. Yung mga batang pabo lamang po, itong mga breeder, ayos na ito. Breeder lang naman ito. Ayan, makapag-produce lang yan ng mga itlog, ayos, goods na yan. So, yun po yung aking hahaluan kasi nga para madali lamang silang lumaki at the same time, hindi po sila magaan. Ayan, kasi yung purpose nun is para pangkatay po yun o panglitson. Yun po talaga yung pinaka-target nun. Kaya ayun, susubukan kong gumamit ng Nutri-Grow Unipedes, feeds po na Unipedes. Nutri-Grow po yung ipanghahalo ko. So sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon, lalo na po sa mga baguhan pa lamang po mga kapatid. Dati hindi po ako, mga nakaraang buwan, hindi po ako gumagamit ng feeds. Aliban na lang sa sisiw, yung mga maliit na sisiw. Bali po mga kapatid, ganito po pala. Sa sisiw, Integra 1000 yung gamit ko pagkarating nila ng mga isang buwan. Ayun, yung pangmalahatang pagkain na po is ini-introduce ko na po sa kanila na ipakain yon. Tapos nilalagyan ko ng feeds na Integra 1000 pang toppings. Ayun, pag malapit na silang magdalawang buwan, ayun na. Yung pangmalahatang pagkain na po, tapos ayun, haluan ko ng Nutri-Grow. So yan po yung aking obserbaran kung ano po yung kalalabasan o kahihinatan. Sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa mga baguhan, lalo na po sa mga nagsisimula pa lamang po sa pagpapabo. Kung gusto nyo pong malaman kung ano yung mga ginagawa ko po pagdating po sa pabo mga kapatid, isubscribe nyo na lamang po yung aking account. At kung hindi pa kayo nakapag-follow sa aking Facebook account, paki-follow na lang po mga kapatid, nang sa ganun ay ma-notify po kayo o maabisuhan po kayo pag mayroon po akong bagong upload. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.